Good morning, vibes. Good morning sa ating lahat, mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa ating lahat. Tayo pwede kita-kita na naman muli. Paminsan-minsan na tayo nakakablog, mga kababayan. Paminsan-minsan na tayo nagkikwentuhan, mga kababayan. So, dito muna tayo sa impeachment trial ni VP Sara Lustay, mga kababayan. At ang kanyang SDO officer na si Acosta, mga kababayan. Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Isipin nyo, SD24 siya. Ang laki pala ng sahod ng SD24, mga kababayan. Nasa 100k ang sweldo niya. Pero pagdating sa impeachment trial, parang sabi ng iba, nakatapos hindi daw marunong mag-English o mag-Tagalog, pero kung tapos SD24 ka, ang laki ng sahod mo. Dapat sa mga ganyang ano kaya talaga ang natapos nito ni Kinang Acosta, mga kababayan. Hindi natin na-search kung ano talagang natapos nito, kung siya by accountancy o anong klaseng bachelor's ang natapos niya. Bakit siya ay naging SDO officer? Hindi biro ang maghawak ng pera, mga kababayan. At yun nga, natanong sa ni Atty. Ligutan, sino nag-utos sa kanya. So hindi na siya makapagsinungaling, mga kababayan, at itinuro niya ang kanyang boss, ang nakakataas sa kanya, mga kababayan, na pilit na iniligtas ni Marcos na hindi si VP Sara ang nanti ang SDO, ang kanyang kanang kamay na si Acosta ang tinutumbok ni kanya, mga kababayan. Pero nang si Acosta na ang nakaupo sa witness stand at tinuro niya na talaga, mga kababayan, walang iba kundi ang kanyang amo na si Sara Lustay, mga kababayan. So nakita po natin dyan, doon ay bagsak na si Sara Lustay, mga kababayan. Kaya ganun-ganun na lang ang kanilang ginagawa, kung ano-anong kanilang ginagawa sa gobyerno. Paninira dito, paninira doon, kaliwat kanan. Pero yun, sana maging tuloy-tuloy itong impeachment trial, mga kababayan. Lalo na pag lumabas na ito ang kanilang BIR, mga kababayan, lalabas na ang katotohanan nito at malalaman na ng taong bayan kung ano talaga, kung sino talaga ang gumastos, mga kababayan. At isa pa, mga kababayan, sana masupina ng Senate ito si La Chica, no? Colonel La Chica, na siya ang nagbibigay ng pera, na hindi naman pala empleyado ng OBP at DepEd, sekretary ng DepEd, mga kababayan, pero siya ang pinag-uutos, kaya siya ang pinagkatiwalaan ni Sara Lustay para magbigay ng kung kanino-kaninong tao na 125 million, mga kababayan. At isa pa, mga kababayan, ang trending ngayon, itong si Christian Esguerra, mga kababayan. Binanata na naman ito si President Marcos. Isipin mo naman na tanga at ano daw sinabi niya, walang alam, at kasama sa insertion sa sa budget natin, mga kababayan. Kaya marami nagalit ito kay Christian Esguerra sa sobrang kayabangan, sa tingin ko, mga kababayan, talagang sobrang tiwala sa sarili. Akala mo walang tungis ng kanyang buhay. Akala mo sobrang linis niya, mga kababayan, no? Kaya ako dito kay Christian Esguerra ay talagang sobrang tiwala sa sarili. Sobrang po siya, mga kababayan. Kung napanood nyo ang kanyang vlog, ang sama ng sinabi niya sa mga Pangulo, at walang mga kababayan, walang respeto ang sinabi niya, no? Walang kagalang-galang na klaseng tao. Isipin mo yun, sabihin mo na
kasabwat ang ating mga Pangulo doon sa insertion, kasabwat sa mga flood control. Eh di, maghanap ka ng ebidensya mo, Christian Esguerra, at mag-file kayo ng kaso after na makaalis na si PBBM sa kanyang pwesto bilang presidente. Pero sa ngayon, hindi kayo makapag-file ng case, pero pwede kayo mag-file ng case, impeachment laban sa kanya. No? So, maghanap ka na ng inyong mga abogado, hanap ka na ng iyong ebidensya, Christian Esguerra, at mag-file kayo ng impeachment laban sa mahal na Pangulo. Hindi puro heresy lang ang inyong sinasabi, hindi puro kabalbalan lang ang inyong sinasabi, Mr. Esguerra. At matalino ka naman, di ba? Professor ka sa UST. Pero sabi nga sabi ni Atty. Bueno, hindi ka man ng nanungkulan sa barangay para malaman mo kung paano ang gumawa ng budget o paano gumawa ng mga at yan ay hindi lang overnight. Akala mo madali lang. Kaya ikaw, Mr. Christian Esguerra, alam ko naman galit anti-Marcos kayo. Pati state tax, hanggang ngayon yun pa rin ang tinatapik mo. Hanggang ngayon yun pa rin ang inyong platforma na state tax na magbabayad si PBBM. Anong klaseng state tax ang kanyang babayaran? Hindi pumunta kayo sa BIR, hanapin nyo kung ano ang dapat bayaran niya para magbabayad sila, mga Marcoses. Buhay pa si Madam Imelda Marcos. At ang dami naman sinikwistered ng Philippine government during panahon ni Corazon Aquino. Nasaan napunta ang mga nasikwistered nilang pera sa Philippine government? Marami pa silang ginawang proyekto, Christian Esguerra? Nung naupo si Cory, ano bang ginawa ni Cory? Puro pang sequestered lang ng mga lupa ng mga Philippine government ownership. Ang sa Japan, sa Tokyo, Japan, di ba? Ibinigay ng Japanese government 'yon sa Pilipinas, ibinenta lang ni Cory Kong. Saan napuntang pera? Nasaan napuntang pera ng pinagbili nila sa Tokyo, Japan? Ano ba ang ginawa ni Cory? Marami pa siyang proyekto sa Pilipinas. Puro paninira lang. Sumunod na administration, wala din. Puro benta rin, si Boy Benta, Christian Esguerra. Kaya maghanap na kayo ng ebidensya nyo at mag-file kayo ng kaso sa mga Marcoses kay President Marcos Jr. Kung may mga ebidensya kayo, maghanap na kayo ng ebidensya nyo. Total, marami ka naman kilala, marami ka naman mga abogadong kilala. Mag-file kayo ng impeachment case against kay PBBM. Kung gusto nyo kailan siya ngayon, pwede din naman, bakit hindi? Or after sa kanyang pagbaba, pwede na kayo mag-file ng kaso, punta kayo sa Ombudsman, punta kayo sa DOJ, punta kayo sa Supreme Court, mag-file kayo. Hindi puro heresy lang yung mga sinasabi ni Christian Esguerra. So siya, mga kababayan, yun na lang po ang ating pag-usapan ngayon. At maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong oras. Ingat po tayo lahat. Mabuti ngayong araw mga kababayan ay medyo walang ulan. Maging magandang panahon. Sana hindi umulan ito hanggang mamaya mga kababayan. O siya, sige, dito na tayo mga kababayan. God bless us all. Bye bye.